Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangulunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Marami sa atin ang may debosyon sa rosaryo, sa ina ng laging saklolo, sa Jesus Nazareno at marami pang iba. Pero itinuturo ng Ebanghelyo ngayon na hindi sapat ang debosyon, na hindi sapat ang panlabas na ginagawa natin. Mahalaga na malinis din ang ating puso. Makakamit lang ito kapag tinutularan natin ang halimbawa ni Jesus. Ito ang pinakamataas na antas ng debosyon. Kapag hindi tayo nagsusumikap na tularan ng Panginoon, baliwala ang lahat ng ginagawa natin. Hindi kailangang maging perpekto tayo agad. Ang mahalaga ay pagsumikapan natin na maging tulad ni Jesus. Pagsumikapan natin na huwag magkasala. Pagsumikapan natin na huwag manakit ng kapwa. Sa bawat pagbagsak, mahalaga na bumangon tayo. Sa bawat pagkakasala, mahalaga na magbalik loob tayo. Dahil hindi lang ang ating panlabas na kilos ang nakikita ng Diyos, kundi ang nilalaman ng ating puso. Alalahanin ang mga taong nasaktan at hindi pa nahihingan ng kapatawaran. Sikaping humingi ng tawad sa kanila sa lalong madaling panahon.